Sa isang panahon kung saan ang mga kamao ay kasing bangis ng mga bala, may isang lalaki na kailanman ay hindi umatras, dinurog niya ang lahat sa cruiserweight. Umakyat siya sa heavyweight para harapin ang mga pinakakinatatakutang halimaw ng kanyang panahon at naging buhay na bangungot ni Mike Tyson. The overachieving warrior. Si Evander Holyfield ay hindi lang nagwagi ng mga sinturon, kundi tinalo rin ang mga alamat, bumangon mula sa pagkatalo at naging isa sa pinakamalupit na mandirigma sa kasaysayan ng boxing. However, able to Ito ang kwento ng isang lalaki na hindi nakakakilala ng takot. Si Evander Holyfield ay ipinanganak noong Oktubre 11, 1962 sa Atmore, Alabama, ngunit lumaki sa Atlanta. Bunso siya sa 9 na magkakapatid, pinalaki ng istriktong ina na nagturo na ang pagsusumikap ang tanging paraan para mabuhay. Sa edad na 7 taon pa lang, ipinakita sa kanya ng isang kapitbahay ang isang maliit na gym ng boxing. Pumasok si Holyfield at hindi na muling lumabas. Sa edad na 13, naging kampeon siya ng Golden Gloves ng Georgia at sa 20, kinatawan niya ang Estados Unidos sa 1984 Los Angeles Olympics. Barry is really boxing up because one more warning and he's out. It's automatic disqualification. Oh, he's got him. Around the back of the neck. And he's hit him 2 punches, and I'm absolutely sure, right? Sa kabila ng presyon at kamera, nakuha ni Evander ang tansong medalya. At ipinakita niyang ang kanyang kinabukasan ay isusulat sa dugo, pawis at tagumpay. List in the Pan Contest likes to go at a fairly slow. And Holyfield, good punches through inside, and again, right hand. Good punch. I don't think it connected. This left most certainly did. Ayaw niyang makisabay sa karamihan. Matapos ang 160 amateur na laban, napagpasyahan niyang subukan ang pagiging professional sa cruiserweight kahit di ito inaasahan sa kanyang pangangatawan. Ang susunod na mangyayari ay isang ganap na paghahari at ang simula ng kanyang pag-akyat sa heavyweight na magdadala sa kanya harap-harapan sa mga pinakamapanganib na halimaw sa kasaysayan. Si Evander Holyfield ay sumabak sa ika-4 niyang profesional na laban kontra Mark Rivera at ito ang unang beses na mapapanood sa video ng mundo. Pagpatunog pa lang ng kampana, agad nagpakita si Holyfield ng matinding bilis. Being a long shot to make the Olympics. Always putting pressure on you. Off his arms, and it's coming with a left. Meanwhile, a left hook right there, followed by a right by Rivera, but now Rivera around into the body and down to the head. And Rivera is stunned by Holyfield countering. Sa round 2, 2 beses niyang napabagsak si Rivera gamit ang eksaktong kombinasyon. Compared to that stuns Rivera. Then Holyfield works on the body, comes. Holyfield though is very tough, working inside, giving everybody their money's worth. He really took a right to the right. He missed the first one, but connected on the second. And Rivera in severe trouble. Rivera goes down, and this one could be stopped at any time because Rivera is ready to go. Di naglaon, tinapos niya ang gabi ng maganda. Ito ang pahayag ng kanyang hangarin. Ang binatang cruiserweight ay hindi lang sumali, kundi para mangibabaw. Noong 1986 nagsisimula ng sumikat si Holyfield sa cruiserweight division at ipapamalas niya ito laban kay Anthony Davis. Mula sa unang segundo, lumabas si Evander na parang bagyo, pinipilit, pinaparusahan at malinaw na ipinapakita kung sino ang namumuno sa ring. advantage. This one is going to warm up. Well, he's here in the middle of the second round. Break. Stop the holding!
Anthony Davis miss a lot. And he's accomplishing it without a good tough exchange. Good for both men. More of ABC's wife. But the Holyfield. Sa ikatlong round, nang akala ng lahat ay makakaligtas si Davis, nagpakawala si Holyfield ng sunod-sunod na mabibigat na suntok sa huling mga segundo. Dahil sa tindi na pilitang makialam ang referee, sa ikaapat na round, tinamaan siya ng malakas na kaliwang hook at bumagsak sa lona. Matinding knockout. Hindi lang nananalo si Holyfield, kundi nagiiwan din ng takot sa kalaban dahil sa kanyang brutalidad. Pagkatapos ng napakapanalong tagumpay laban kay Anthony Davis, hindi bumagal si Holyfield kahit isang segundo. Sa susunod niyang tatlong laban, lahat ay napabagsak niya sa knockout. Who's been able to be knocked out with one punch. You have to put punches together like Holyfield has done right there, and this fight is over. It should. Tillman, the heavyweight champion of the Olympics. That's about it. And the right uppercut. Bawat kalaban na umakyat sa ring ay natutumba. Still on his feet. You'll wait a long time before you hear a fighter say no. They're just not bred to it. This fight should be stopped. Go here. Cross. Parang malinaw ang mensahe ni Evander. Gusto ko ang titulo at gusto ko ito ngayon. Narinig ng World Boxing Association ang mensahe, kaya binigyan siya ng matagal niyang hinihintay na pagkakataon harapin si Dwight Muhammad Qawi para sa World Cruiserweight Championship. Ika-9 ng Hulyo 1986, Atlantic City. Si Evander Holyfield ay may pagkakataon sa harap niya na pinapangarap ng kahit sinong batang boksingero lumaban para sa kanyang unang world title, ang Cruiserweight belt ng WWE, laban sa mapanganib na Dwight Muhammad Qawi. Pero hindi ito madaling gawain. Si Qawi ay hindi lang dating world champion sa light heavyweight, kundi isa ring veterano na may bakal na depensa, matibay na pangangatawan at alamat na tibay. Looking to finish him. Davis in big trouble. Down he goes. This round. It's really is. That's it. That's it. He's backing up. You can't do that with this kid. There he goes. Parang sumusuntok ka ng bato na sumusuntok din pabalik. Mula sa unang round, ipinakita ni Holyfield ang pinakamagaling niyang pagboboxing. Eksaktong tama, bilis at mga kombinasyon sa ulo at katawan. Now, even Evander has to defend himself there. I would think that the uppercut would be a tremendous punch for Evander with Dwight bending. And on we go to round 3, scheduled for 15. Sustain it because he's going to get. Qawi not blocking as many as Pista ng suntok iyon, pero hindi umatras si Qawi. Sumasagot siya ng maiikling counter at pumapasok para makaganti. stopping his feet at Holyfield, and perhaps a little taunting. Has slowed tremendously in this, the fifth. It could not continue. The question is who's going to get their second win first. Holyfield, the boxing gloves aren't weapons right now. They're like lead weights. His punch round. Big right. And let his right uppercut go in close. Have Evander ahead by 3 points. Ang laban ay digmaan na tuloy-tuloy, round bawat round, nagpapalitan ng suntok na parang wala ng bukas. Si Holyfield ang nagkontrol ng laban gamit ang jab at kombinasyon habang pinagod siya ni Qawi sa presyon at malalakas na suntok sa katawan. Muhammad Ali against Jerry Quarry years ago in Ali's comeback, but well, Dwight hit Between Holyfield and Qawi after this from our local stations. Up against someone of the experience of Qawi. Evander must not get excited. Could support a peer. Umabot ang laban hanggang sa 15 round na kompleto. Isang matinding laban kung saan kinailangan ni Holyfield ilabas ang lahat para manalo. Would come in and penalize Dwight. And you notice the taunting that we saw a little bit of in the earlier Round decision loss to Michael Spinks. But Dwight is just not throwing. Qawi's right blocked by Holyfield. Right above us here at ringside, that right snapped the jaw of Holyfield. Another left
coming in. Sa huli, sa pamamagitan ng split decision, kinoronahan si Evander Holyfield bilang kampeon ng mundo sa kanyang ika-12 profesional na laban pa lamang. Isang epikong panalo na naglagay sa kanya sa mapa at tinuring ng mga kritiko bilang isa sa pinakamagandang laban sa kasaysayan ng cruiserweight. Matapos talunin si Dwight Muhammad Qawi at maging kampeon sa cruiserweight, hindi na kontento si Holyfield. Sa halip na magpahinga, kabaligtaran ang ginawa niya. Ipinagtanggol niya ang titulo ng madalas at may gutom na parang mga dating kampeon. Teeing off with combination. Now goes Turkey, who has nothing. Noong 1986-1987, tinalo niya sina Henry Tillman, Ozzy Ocasio at Carlos De Leon, nag-ipon ng panalo at reputasyon. Pero hindi lang panalo ang usapan. Ito ay kung paano niya ginagawa, palaging pinapabilis ang laban, palaging pinaparusahan ang kalaban, hanggang wala ng duda kung sino ang hari. A blistering attack by Evander Holyfield. Round 8. Mills Lane steps in. He has... Pagkatapos ng paghahari ni Holyfield, muling magkakaharap sila ni Dwight. Ang rematch kay Dwight Muhammad Qawi ay naganap noong Disyembre 5, 1987 at ngayon, hindi na mag-iiwan ng duda si Holyfield. Fine. A fireplace fight and bringing the fight to action. Keep doing what you're doing. That's the way that Georgie Benton put it, succinctly. Surprising thing here is that Qawi has his way. Started to pick on that. He's been doing it 3, 4, 5 times. You can at Rahway State Prison, where he served 5.5 years. Holyfield with the edge there, and looking to get it back to the man of the way. Dwight Muhammad. Ferdy, do you sense a genuine Sa ika-4 na round, pinakawala ni The Real Deal ang isang matinding kombinasyon na nagpatumba kay Qawi sa lona sa unang pagkakataon. In that fight, Holyfield ran out of gas. Oh! Qawi is down! Nagawang makatayo ni Dwight pero hilo pa rin siya at naamoy iyon ni Evander na parang isang mandaragit. Ilang segundo na lang bago matapos ang round, muling sumugod siya gamit ang sunod-sunod na malalakas na suntok hanggang sa tumama ang isang matinding kanang suntok na tuluyang nagpabagsak sa kanya. A wild mist and he goes down! Matagumpay na depensa ng titulo sa brutal na knockout. Si Holyfield ay kinikilala na bilang ganap na hari ng cruiserweight at nagsisimula ng pag-usapan ng lahat ang hindi maiiwasan, ang paglipat niya sa heavyweight. Di nagtagal naging totoo ang mga usap-usapan. Inanunsyo ni Holyfield na iiwan na niya ang komportabling pamumuno niya sa cruiserweight para sumabak sa mapanganib na mundo ng heavyweight. Isang lugar kung saan kayang tapusin ng isang suntok ang laban at naroon ang mga higante tulad ni Mike Tyson. Noong 1988, opisyal siyang umakyat sa heavyweight at ang una niyang laban ay kontra sa isang batikang boksingero, si James Quick Tillis. Gusto ni Holyfield patunayan na buo pa rin ang kanyang lakas at bilis laban sa mas malalaking lalaki at pinakita niya ito agad sa simula ng laban. Gumagalaw siya na parang isang siruhano, tumatama ng malilinis at mabilis na kombinasyon at kontrolado niya ang bawat segundo ng laban. Combinations and does with a man who's not known for taking a great shot in the last couple of years. Finals 4, he's also famous for his hit. Fight to score it to Holyfield. Wait, notice his hand speed, Tillis, because he's getting outspeeded and slugged. A hard right by Holyfield. Wonder if something like that could eventually lead to a... Of course, we've seen that happen with Lou. By Holyfield that pushes Tillis back into Holyfield's corner. And followed with a series of combination punches. Tillis covering up well. Another good right by Holyfield that landed a combination. Si Tillis, sa kabila ng lahat ng kanyang karanasan, ay hindi nakahanap ng pagkakataon para umatake at tuluyang natalo mula simula hanggang dulo hanggang sa pinatigil ng referee ang laban. He thinks the later rounds will be to resign. A couple of punches and he holds. The upper Holyfield was seeing his entire reputation heavier than Holyfield. Let's fly. Oh, and a right by Holyfield. So if his mind is set, oh, what a punch by Holyfield. And he followed up with a left and a right and another left until it's all over.
apparently advised Richard Steele, and Steele Sa panalong iyon, ipinahayag ni Holyfield sa buong mundo na hindi lang siya dumating sa Division Reina, dumating siya para dominahin ito. Pagkatapos ng nakakabilib na debut niya sa heavyweight laban kay Tillis, hindi bumagal si Holyfield. Ang susunod niyang pagsubok ay si Michael Dokes, dating kampeon sa mundo na kilala sa bilis at tibay. And the left hand to the Dokes, I think Dokes being a little bit out of shape has got to let it hang out. Mula pa lang sa simula, naging totoong digmaan ang laban. Nagpalitan ng suntok sina Holyfield at Dokes ng walang tigil gamit ang sunod-sunod na kombinasyon na nagpapanatili sa mga manonood sa gilid ng kanilang mga upuan. says the key word here, The low punches. he would like to prove a point. Well, Okay, you didn't hurt me. but those punches that land in the arms and body, you're going to be able to... Sa maiikling palitan, ipinakita ni Evander ang tibay niya. Tinatanggap niya ang mga suntok at ibinabalik ito ng doble. Pinaparusahan si Dokes sa mukha at katawan gamit ang eksaktong suntok na parang siruhano. Hand has surprised Holyfield, who's taking big shots. By Holyfield that landed. Now it's Holyfield. I had this kind of a test in men, but back action, he's faster. Admittedly under the influence of cocaine. Sa ika-10 round, nagbunga ang walang tigil na presyo ni Holyfield. Mas malinis ang kanyang mga suntok at isang malakas na kanan kasunod ng kaliwang hook ang yumanig kay Dokes. Holyfield's called come in. Hinabol siya ni Holyfield at sunod-sunod na suntok ang nagpilit sa referee na itigil ang laban. Fighting back. He's terrible shape. Opisyal na si Holyfield ay hindi na lang dating kampiyon sa cruiserweight, isa na siyang seryosong naghahamon sa trono ng heavyweight. Pagkatapos ng laban kay Dokes, hinarap ni Holyfield ang Brazilian na si Adilson Rodriguez, isang malakas na boksingero na nakagulat na sa ilang mga laban dati. Sa unang round pa lang pinakita na ni Evander na ayaw niya ng sorpresa. Kinorner niya sa ring, pinuwersa sa lubid at tinarget ang katawan. The number 2 rated heavyweight contender. He is outstanding inside. A lot of guts, and he had to shoot him. The jab should be effective. And the head with the left, then finished hand is better than his Still not very round 1. Considered by Tyson, so he's got to fight him. Sa ikalawang round, napansin ang pagod ni Rodriguez kaya sinamantala ito ni Holyfield at tinamaan siya ng malakas na kanan na nagpabagsak sa lona. Holyfield is getting on track. He's finally woken up. Fans are going wild, but down go. Hindi na kailangan ng mahabang bilang ng referee tapos na ang laban. Sa panalong ito, nakuha ni Holyfield ang karapatang harapin si George Foreman, ang higanting bumalik mula sa pagreretiro at muling naghahangad ng kaluwalhatian. At doon, sa harap ng isa sa mga pinakakinatatakutang tao sa kasaysayan, ipapakita ni Holyfield na ang kanyang tapang at panga ay kasing laki ng kanyang talento. Isa sa pinakamabigat at di malilimutang laban ni Holyfield ay ang kay George Foreman. Si Foreman, 42 taong gulang na may nakakatakot na pangangatawan, ay hindi lang malaki kundi may karanasan at lakas ng suntok na kayang patumbahin ang sinuman sa ring. One right, hurt Frazier. Frazier down. A right uppercut, a left jab, and all. Marami ang nag-akala na hindi kakayanin ni Holyfield ang lakas ni Big George, pero handa siyang patunayan ang kabaligtaran. Simula pa lang, ginamit ni Holyfield ang bilis para makapasok at makalabas, tumatama ng mabilis na kombinasyon bago makaganti si Foreman. Out of the crab-like defense, Holyfield step. Coming with the right, the left hook to the body. Tuwing sumusuntok si Foreman ng kanan, napapahinto ang hininga ng lahat, parang mga misil talaga ang mga iyon. Pagtatapos ng ikatlong round, tumama si Holyfield ng isang malupit na kombinasyon na nagpayanig kay Foreman, pero nakaligtas pa rin siya. Left and a right, and Foreman's in serious trouble. Sa ikapitong round, pinakawalan ni Foreman ang mabangis na opensa kaya napilitan si Holyfield na magdepensa na parang isang mandirigmang naipit sa sulok.
With that right hand. Isa itong kritikal na sandali kung saan nasubok ng husto ang kanyang panga at tapang. Lumugon si Evander ng sunod-sunod na kombinasyon sa muka na nagpayanig sa veterano. All intensive. Corner most. But instead of, well, I don't know if we'll get it. Matapos ang 12 round na laban, nanalo si Holyfield via unanimous decision. Hindi lang niya napanatili ang titulo, pinatunayan din niyang kaya niyang tiisin ang lakas ng isa sa pinakakinatatakutang puncher at lumabas na panalo. Ang unang laban kay Riddick Bowe ay walang duda na isa sa mga pinakamatinding digmaan na naaalala noong dekada 90. Taong 1992 noon at dumating si Holyfield na walang talo bilang kampeon ng heavyweight sa buong mundo, determinado na patunayan muli ang kanyang paghahari. Sa kabila, naroon si Bowe, mas bata, mas matangkad, mas mahaba ang abot at sabik na mapatalsik ang kampeon. To Mills Lane, one punch away from He's laying here in front of us. I don't think Gary Ritter knows it. He knocks him. They can stop this fight right now. You see the official for the commission. Simula pa lang ng laban, ginamit ni Bowe ang lakas ng katawan para presyorin si Holyfield gamit ang mga jab at malalakas na kanan, kaya napilitang lumaban si Holyfield mula sa gitna. In combinations by the champion Evander Holyfield. And already Bowe begins to hold and hit, and they brawl in the center of the ring. Evander Holyfield showing his warrior's heart. And the left hook for Holyfield and giving shots. Think twice. I say Bowe a few weeks ago, a few months ago. Let him out, Bowe. Holyfield may beg to differ after he feels it a few more times. Thinks he can use it to great effect. He's falling right foot after another. He's not keeping his position at all. Left hook inside by Holyfield. Both punches are having more effect. Bowe goes to the body and Holyfield comes. Mabilis sumagot si Evander ng kombinasyon. Tinatarget ang katawan para pabagalin ang hamon, pero hindi umatras si Bowe kahit isang pulgada. His corner, no doubt. Make sure the other guy takes a free. And Bowe trying to capitalize with the uppercut. Holyfield comes back with the right hand. Gotta have a reason to fight like that. Now Evander is reeling as Bowe lands the left hook. And goes Left hooks right now because the right side of Evander's face doesn't like the blood. those gloves. Yeah, but you can't avoid it. I've been thumbed and have accidentally thumbed a lot of people myself. Ang ika-10 round ay naging ganap na kaguluhan, isa sa mga pinakamabangis na round sa kasaysayan ng boxing. Nangibabaw si Holyfield sa mga kombinasyon sa mukha, ngunit gumanti si Bowe ng malalakas na suntok kahit sugatan na nagpayanig sa kampeon. This time you can't understand someone being so dirty. Well, you see Holyfield going down in this round, and Bowe stuns him with an uppercut. And just like that, the champion struggles to stay on his feet. What a heart by Holyfield. Nakatayo ang mga tao na sasaksihan ng walang humpay na palitan ng suntok. But that positioning of those His eyes almost complete. I was only teasing, kind of. From the back of the arena now, they begin. Pagkatapos ng 12 round ng matinding pagod, nakuha ni Bowe ang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Inagaw ang titulo kay Holyfield at tinapos ang kanyang walang talong 28 sunod na panalo. At nagbigay ng laban na matatandaan bilang isang instant na klasiko. Ang rematch sa pagitan nina Evander Holyfield at Riddick Bowe noong 1993 ay isa na namang epic na kabanata sa kanilang tunggalian. Matapos matalo sa unang laban, dumating si Holyfield na mas nakatutok, mas magaan at may malinaw na tactical na plano. Huwag makipagsabayan, gumalaw lang, mag-counter punch at dahan-dahang pahinain si Bowe gamit ang eksaktong suntok. It's not quite as sharp. Just the extra little bit of reach he has here with his jab is causing Holyfield. Broomstick in that left-hand jab. Yes, It's close. You know, Jim, they're using a boxing expression. He fancies the jump a bit, Holyfield, Reggie, doesn't he? Well, he's always had the pride, Reg, and that's what any sport's all about. Just having pride in yourself, not to let yourself or your people push steam out of your legs. Ang laban ay naging tanyag dahil sa kilalang insidente ng Fanman, yung parasyutistang bumagsak sa lubid sa ika-7 round na nagpatigil sa aksyon ng ilang minuto. I do not believe this clown where he has come from. Unreal. On every God.
Reg, he doesn't know where he is. Yeah, I'll tell you. Nang nagpatuloy ang laban, sinamantala ni Holyfield ang bilis at tibay niya para makaipon ng puntos. Iniiwasan ang mabibigat na suntok ni Bowe at tumatama ng mabilis na kombinasyon sa mukha at katawan. Sa mga huling round, kitang-kita na ang pagod kay Bowe habang si Holyfield ay malakas pa rin hanggang dulo. Patuloy ang presyon at iniiwasan ang mapanganib na palitan ng suntok. I really admire Holyfield. Not for Well, Reg, and I'm just swimming in his direction because I've had it as close as that. Matapos ang 12 round, nabawi ni Evander ang heavyweight na corona sa majority decision. Matapos mabawi ang kanyang corona laban kay Bowe, tinanggap ni Holyfield na ipagtanggol ito laban kay Michael Moorer noong Abril ng 1974. Isa itong laban na, sa papel, mukhang pabor kay Evander. Si Moorer ay mas bata, mas mabilis at kaliwete pero kulang sa lakas ng suntok at karanasan kumpara sa mga dating kalaban ni Evander. Gayunpaman, noong gabing iyon may kakaiba kay Holyfield. Mula pa sa mga unang round, ginamit ni Moorer ang kanyang kaliweting depensa para magpakawala ng jab diretso sa mukha at tamaan si Holyfield ng tuwid na kaliwa tuwing sinusubukan nitong lumapit. WBA Michael Moorer tonight. And now the champ showing a good surge in this second round. Bread and butter is up. Habang tumatagal ang laban, bumabagal si Holyfield at napapansin ng kanyang sulok at ng mga manonood ang kakaibang enerhiya niya. Pagkatapos ay malalaman na lumalaban siya na may problema sa puso na nakaapekto sa kanya sa buong laban. And I think Michael should be. Haven't seen that in a few rounds. Him to sleep. You know, a lot. Let's see if Moorer goes back to the jab. Michael takes an opportunity to lay back. Sa kabila ng tapang ni Moorer, unti-unti siyang nakalamang sa bawat round dahil sa pagiging eksakto. Sa pagtatapos ng 12 rounds, malinaw ang hatol. Nakuha ni Michael Moorer ang mga pandaigdigang titulo sa majority decision. Hindi inaasahan ng kahit sino na ang diagnosis sa puso niya ang maglalagay sa alanganin ng karera niya. Pero babalik si Holyfield at gagawin niya ito sa isang maalamat na tagumpay na magdadala sa kanya upang muling harapin si Riddick Bowe sa ikatlo at huling digmaan ng kanilang tunggalian. Ang ikatlong laban sa pagitan ni Evander Holyfield at Riddick Bowe noong Nobyembre ng 1975 ang naging huling kabanata ng isa sa pinakamalupit na tunggalian sa kasaysayan ng boxing. Pareho silang may tig-isang panalo laban sa isa't isa at nakataya ang kanilang dangal. Gusto ni Holyfield patunayan na kahit may problema siya sa puso, kaya pa rin niyang talunin ang tumalo sa kanya noong 1972. Simula pa lang, matindi na ang laban nila, kitang ayaw ipaubaya sa hurado ang desisyon. Mas mabilis at eksakto si Holyfield, kaya natatamaan niya si Bowe sa depensa, tumatama ng mabilis na kombinasyon at pinaparusahan ang katawan nito. Out in the second bout is now staying inside. Fight this up, guys. Bowe throwing more. Just second win. He's not able to get it. Umugong ang mga tao sa ika-6 na round ng pabagsakin ni Holyfield si Bowe sa lona gamit ang perpektong kaliwang hook. Unang beses ito sa karera ni Bowe. An amazing turnabout. Sa sandaling iyon, tila nagbago ng tuluyan ang mga pustahan pero hindi pa handang sumuko si Riddick Bowe. Tumayo siya, inayos ang kanyang estratehiya at nagsimulang ipakita ang kanyang laki at lakas. Sa round 8, tinamaan ni Bowe si Holyfield ng malakas na kanan at sunod-sunod na suntok na nagpayanig sa kanya. This stuff. Hard right hand inside by Holyfield. And now down goes Evander. Third knockdown of Holyfield's career. Here comes the fourth, and that's it.
Nang himasok ang referee at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang professional na karera, napigilan si Evander Holyfield sa pamamagitan ng technical knockout. Nagtapos ang trilohiya at kahit si Bowe ang nagwagi sa huling laban, malinaw na ipinakita ni Holyfield na isa siya sa pinakamabagsik at pinakamatapang na mandirigmang sumampas sa ring. Ito ang una at nag-iisang knockout na naranasan ni Holyfield sa buong kanyang karera. Kahit natalo siya sa trilohiya ng 2 laban sa 1, pinagtibay ng kanyang ipinakitang laban ang kanyang katayuan bilang isa sa pinakadakilang mandirigmang sumampas sa ring. Nobyembre 9, 1996 Metro Goldwyn Mayer Grand Garden Arena, Las Vegas. Si Mike Tyson ay muling kinatatakutan sa mundo, muling nakuha ang kanyang pagiging di matalo matapos makalaya at talunin ang kanyang mga kalaban. It's a great future. If they can find some... Para sa marami, si Evander Holyfield, 34 anyos at may pabago-bagong performance kamakailan, ay tila magiging isa na lang sa listahan ng mga biktima. Hindi siya paborito sa mga pustahan at ang mga balita ay nagsimula ng magsalita tungkol sa isang pampalakasan na libing para sa kanya, pero may ibang plano si Holyfield. Mula round 1, pumasok siya sa malapitan, ginamit ang katawan, clinch, at eksaktong galaw para sirain ang ritmo ni Tyson. Unti-unti niya itong pinagod sa bawat round. Smart. He's trying to smother Mike. Guys, it's too little and too... To break them apart again. Big vice grip. And unleashing right. See the fight, he didn't have it. Good exchange here. Him on these exchanges. He's initiating it. He's getting 2 or 3 punches. Badly, or they let him have some in a round. Evander, a glove of Tyson. Sa ika-6 na round, tumama si Holyfield ng perpektong uppercut, sinunda ng isang malakas na kanang suntok na nagpatumba kay Tyson sa lona. Like the overachieving warrior, there he is. Now the knockdown is a surprise to I think everybody. With a shot in the... Ang dating di matalong Iron Mike ay napabagsak. Patuloy ang parusa at ilang segundo bago matapos ang ika-10 round, sunod-sunod na mabibigat na suntok ni Holyfield ang nagpayanig kay Tyson. Tumunog ang kampana kaya nailigtas siya sa knockout. Sa ika-11 round, todo si Holyfield naiipit si Tyson sa sulok, sunod-sunod ang mabibigat na suntok, kaya pinatigil ng referee ang laban. Hindi lang nanalo si Holyfield, winasak niya ang alamat. Nang gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Tyson at muling natakot ang mundo kay Evander Holyfield. Ika-28 ng Hunyo, 1997, Metro Goldwyn Mayer Grand Garden Arena, Las Vegas. Naghihintay ang buong mundo sa laban na ito. Gusto ni Tyson makabawi sa kahihiyan ng nakaraang taon, habang si Holyfield ay nais patunayan na hindi aksidente ang kanyang tagumpay. Pagkarinig ng kampana, inulit ni Holyfield ang estratehiya niyang presyon, clinch at sunod-sunod na suntok sa katawan at mukha ni Tyson. Both fighters in round 1. Of the right eye of Tyson. Working in with uppercuts to the body. Now going upstairs, looking for the cut. Over the top. He better get started. Round 2, very bad for Tyson with that. Pero sa ika-3 round, may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang sagupaan, yumuko si Tyson at kinagat ang tainga ni Holyfield. Here! He got bit, I think. Evander Holyfield, look out! He's pushed right here! You can see it. There it is. Itinigil ng referee ang laban, binawasan siya ng puntos at binalaan. Nagpatuloy ang laban, ngunit ilang segundo lang ay inulit ito ni Tyson, mas brutal na kagat at naputol ang bahagi ng tainga. Mike was having his best He bit him again. He bit him again. Mike, look at this. He just reaches in and bites him. Naging magulo ang ring. Duguan at galit si Holyfield na gusto pang lumaban pero pinatigil ng referee ang laban at diniskwalipika si Tyson. Nagulat ang mga tao.
Sa gabing iyon, hindi lang nakuha ni Holyfield ang panalo sa rematch, kundi naging siya rin ang lalaking 2 beses na tinalo si Tyson at nakaligtas sa isa sa pinaka-nakakahiya na eksena sa kasaysayan ng boxing. Pagkatapos ng ikalawang laban kay Mike Tyson noong 1977, nakatutok ang mundo kay Evander Holyfield. Ang susunod niyang hamon ay muling makuha ang paghahari laban sa dating kakilalang si Michael Moorer. Ito ang rematch ng mapait na pagkatalo noong 1974 at dumating si Holyfield na may karanasan, hinog na pag-iisip at determinasyon bilang veterano na alam ang dapat gawin. Ang rematch ni na Evander Holyfield at Michael Moorer ay isang pagsasaayos ng paniningil. Gusto ni Holyfield mabawi ang titulo at burahin ang sakit ng pagkatalo na bumabagabag pa rin sa kanya. Sa unang round pa lang, kalkulado na ang galaw ni Evander, gumagalaw ang ulo, mabilis ang kombinasyon at sinusukat ang timing ni Moorer. Nice jab. Michael Moore's not throwing a bad jab. Established by Moore, and he's been thrown out by him. With a big physical attack. Hit to Holyfield, slow-paced Moore. Able to push him around like he did Tyson. I think Moore is doing very well this round. Yeah, I think That's it. Right jab. Unti-unti niyang pinahina ito at nagtagumpay siya. Sa ikalimang round, dumating ang unang knockdown. Michael Moore just might be the bullet. Naamoy ni Holyfield ang dugo at hindi siya tumigil. At least he can't come through the roof. He was finding the range and Right hand. But Moore comes right back. guys equally matched. Anyone can. Accidental foul occurs before the end of the fourth. Sa ikapitong round, muling bumagsak si Moorer matapos ang sunod-sunod na suntok. A 15-second barrage by Evander Holyfield. He continues to come. Nag-aalab ang kampeyon, parang bumata ulit ng 20 at hindi tumitigil. Sa round 8, muling bumagsak si Moorer sa ikatlong beses dahil sa malakas na kanang suntok. That was blocked partially, but Pagkatapos ng ikawalong round, isang malinis na kanang suntok ang nagtapos ng laban. Ikaapat na knockdown ng gabi, kaya nagpasya ang referee na sapat na. Si Evander Holyfield ay muling naging kampeon ng mundo sa isa sa mga pinakadominanting laban ng kanyang karera. Malinaw na ipinakita na marami pa siyang lakas at hindi pa nauubos ang kanyang kagustuhan para sa tagumpay. Matapos talunin si Michael Moorer sa rematch, nasa tuktok muli si Evander Holyfield. Ngunit susunod niyang haharapin ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang karera, Lennox Lewis. Ang laban na ito ay hindi lang para sa sinturon kundi para sa hindi opisyal na hari ng mga heavyweight. Dumating si Lennox bilang hindi matatalong higanting Briton at Konseho Mundial de Boxeo Champion na may taas at abot na nakakatakot sa kahit sino. Another right and he's out. To try and explode his bombs, but it's all Lewis and he's got it. Si Holyfield naman, dala niya ang karanasan ng libu-libong laban at isang bakal na isipan. Ang unang laban noong Marso ng 1979 ay isang tunay na banggaan ng mga estilo. Technical na boxing ni Lewis laban sa walang tigil na presyo ni Holyfield. Lewis is taking advantage of his height gloves. One fighter is using reaching to do so. Come up with the uppercut. Lewis lands a right hand. Holyfield. Mercanti came over to get a good look. Pinangunahan ni Lennox ang laban at madalas tumama ang kanyang jab, ngunit nagpasya ang mga hurado ng kontrobersyal na tabla. If it's a multiple of 3, he's going to be conservative. Love took Holyfield. Hasn't gotten in. Just get a little closer and stay closer. You see, Lewis, every now and then, whenever he drops his hand, a big right hand with a thud. Rough fighter, and it's a rough game. Yeah, but Joe Lewis will never revert to all of that. Ang desisyon ay nagdulot ng maraming batikos at nagbunga ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawa na parabang may natitirang hindi pa tapos sa ring. Pagkalipas ng 8 buwan, dumating ang rematch at sa pagkakataong ito ay wala ng alinlangan.
Ipinakita ni Lennox Lewis ang kanyang pinakamahusay na boxing, pinanatili si Evander sa distansya, pinarusahan siya ng mahahabang kombinasyon at hindi siya pinayagang makipagsabayan sa malapitan kung saan maaaring magpakitang gilas si Holyfield. Not just jump in with a left hook. Well, that's part of Lewis's basic man. Leaned forward and busts Holyfield again. Right hands to Holyfield's head. Evander working. Lewis smiles as Holyfield comes. 10 rounds fighting this style against Mercer. Holyfield looks like the gumption or the courage to turn around. Nagpakita si Evander ng tapang at pagpupursige, ngunit sa huli si Lewis pa rin ang itinanghal na kampeon ng mga hurado. Nawala kay Holyfield ang mga sinturon pero nanatili ang kanyang imahe bilang mandirigma. Pagkatapos matalo kay Lennox, hindi naisip ni Holyfield magretiro. Ang kompetisyon at pagmamahal niya sa ring ang nagtulak sa kanya ipagpatuloy. At kaya, noong 2000, hinarap niya si John Ruiz para sa bakanting titulo ng Asosasyon ng mga Boksingero. That looked like sheer exhaustion. Beautiful uppercut. Of John Ruiz. Keep him up. Right hand. There it is. But that. And even as he's backing up, Ruiz scoring. Ruiz hanging tough against the onslaught of Holyfield. Isa itong magaspang na laban, maraming yakapan at tulakan pero si Holyfield na 38 taong gulang ay nagawang manaig sa pamamagitan ng unanimous decision at naging kaisa-isang heavyweight sa kasaysayan na naging kampeon ng mundo ng 4 na beses. Hindi nagtagal ang kanyang kaluwalhatian. Sa rematch, tinalo siya ni Ruiz sa desisyon gamit ang pisikal na estilo at nagtapos sa tabla ang ikatlong laban nila. Flurry by Holyfield. Back on jab, but that's it. Overhand right blocked by the left arm. Coming up on 20 seconds remaining in round 11. A right uppercut. Ruiz continues to score. Hindi tumigil si Holyfield at tinanggap pa ang mapanganib na hamon. Chris Bayard, James Toney at Larry Donald, tatlong sunod na talo na tila hudyat ng kanyang pagtatapos. Away from ended. Yes, we may be seeing the end of an era. Noong 2006 ginulat niya ang mundo sa kanyang pagbabalik. Sunod-sunod niyang tinalo sina Lou Sabarese, Fres Oquendo at Vinny Madalon na ipakita ang dating lakas at pisikal na paghahanda. Noong 2007 lumaban siya kay Sultan Ibrahimov para sa Oriental and Pacific Boxing Federation title pero natalo siya via unanimous decision. Pagkatapos noon, ilang beses pang lumaban si Holyfield, tinalo ang ilang mas mahihinang kalaban hanggang noong 2011 laban kay Brian Nielsen sa Denmark. Nakamit niya ang isang technical knockout at tuluyang nagpaalam bilang isa sa mga pinaka-legendary na heavyweight sa lahat ng panahon. Tinapos ni Evander Holyfield ang karera niya sa paraang kakaunti lang ang nakakagawa matapos talunin ang mga kinatatakutang higante ng kanyang panahon. Mula sa batang cruiserweight na hindi matalo hanggang sa pagiging kampeon na nagpabagsak kay Mike Tyson, malinaw ang iniwan ni Holyfield. Hindi lang sa titulo na susukat ang kanyang kadakilaan kundi sa paraan ng pagbangon niya sa mga pagsubok. Isang mandirigma na di kailanman umiwas sa laban, lumaban gamit ang puso kaysa katawan. At kahit sa kanyang mga huling araw sa ring, napanatili niya ang titig ng isang lalaking handang mamatay kaysa sumuko. Hindi lang naging sindak ng 80 puso si Holyfield o bangungot ni Tyson. Siya ay naging at mananatiling simbolo ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na kampeon.